Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Rodriguez Pamasagari Channel, a faith healer o Zamatarder. So ngayong hapon na ito, tignan natin lang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of December 7 hanggang December 13 for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices sa spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos update. At maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Libra? So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me an information. Paano kayo gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? For the sign of Libra, so let's see. So this is something temperance, a perfect timing. So wow, this is the moment na maaaring ipagkakaloob na sa'yo ng langit yung mga bagay na what you deserve. So, parang pinapakita dito na kailangan nyo kabahan ng pasensya, maging kalmado. And this is something the Four of Pentacles for saving money. Na pinapakalma ka dito na kailangan protection at pangalaga mo yung pinaghirapan mo. Huwag kang ora-orada, no? Huwag kang masyadong magastos, huwag kang bigla ang gastos, no? Kailangan pag-iisipan mo yung mga kahihinatnan, no? And this is something that is wants for a new project and new plans. No? Maraming mga proyektong papasok sa'yo. Maraming mga client, customers, maaring mapasayo, no? Maaring magkakaroon ka dito ng panibagong mga opportunities. And because sinasabi dito with an 8 of Cups, for something I'm moving on or getting away from situation, no? Kung makakalis ka na sa sitwasyong hindi maganda or may mga bagay na kaaring mag-moving forward ka na, no? Para makalaya ka na, matapos na. And there's a black novel, no? There's a black magic involved. Oh my goodness! No, may black magic dito, guys. So, let's see. There's a Three of Swords. There's a backstab, no? Kumbaga talagang, di ba, ginagawa ang kang behind your back. So, let's see what is the Temperance. Represent with the Ten of Cups with the happiness, no? At the end of the time, magiging masaya ka rin, no? Kumbaga, there's a something perfect timing. Divine timing. So, the Four of Pentacles, represent with the Hierophant, just a lesson learned. Matuto ka na paano mo pangangalagaan at protection ng mga pinaghirapan mo, no? Hindi pwedeng one time, big time, no? Hindi pwedeng happy-go-lucky ka. Kailangan alam mo sa sarili mo kung paano mo pagyayabungin yung mga pinaghirapan mo. And of course, the Ace of Wands, represent the Knight of Wands for something resilience or something persistence, no? Kailangan tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo, at the same time, kailangan alam mo sa sarili mo yung bagay na kung paano pagyayabungin na palalakasin ang iyong finances. And of course, there's a lot of offer nga, no? Paano mo papalawigin or something palayabungin yung kaalaman at kakayanan at yung opportunities na yun. There's an Eight of Cups, represented with the Two of Wands. There's a choices, no? May mga bagay na kailangan mong pipiliin. Hindi pwedeng dalawa yung kukunin mo. Hindi pwede. Kailangan choose wisely. Kailangan alamin mo sa sarili mo yung grounds mo. Alam mo, dapat yung mga bagay na kukunin at pipiliin mo at the end of the time. So, let's see what is the Black Novel. Represent the Seven of Pentacles. May umakaran sa'yo dito para magtuloy-tuloy yung pera sa'yo, no? Kumbaga, mayroong gumagawa dito para malasin ka, na para lapitin ka ng kamalasan, no? May gumawa ng eksena dito. And there's a Three of Swords, represent the Four of Wands, something, a celebration, no? May third party din dito na maaaring kumbaga humahad lang sa mga sunod-sunod na selebrasyon, no? Kumbaga magtataka ka bakit pag mayroong okasyon, mga ilang araw biglang problemado ka, no? Kung paano mo kakagilapin yung pera or paano mo
susolusyonan yung problemang papasok ulit. And there's the Six of Swords with the transition. Unti-unti ka na makakaalis sa hindi magandang sitwasyon at magdadala sa iyo ng kaligayahan. There's the Two of Pentacles. Kumbaga maging balanse ka, no? Balanse ka, matuto ka na kung paano mo gagastusin yung pera mo. Kailangan alam mong itong paggastos mo ay kumbaga makakatulong sa'yo for good. Ibig sabihin, tutubo yun, or lalaki yun, ganon. There's an Ace of Wands because the Nine of Wands. Represent the Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage not because of your action. No, self-sabotaging to. No, kailangan mag-ingat ka sa mga binibitaw ng salita o mag-ingat ka sa opportunity or something, knowledge na binibigay mo sa ibang tao. No? Nagagamit to against sa'yo. What is the Eight of Cups and of course the Two of Wands? So this is the Five of Wands. No? Kumbaga, piliin mo yung mga bagay na alam mo nagsiserve sa'yo. There's a something complication or may mga bagay na nagbibigay complication kaya hindi nagiging maganda or hindi nagtutuloy-tuloy yung magandang kapalaran sa'yo, no? May kalaban, may kakompetensya or either there's something na doing a black magic to you para at least hindi magtuloy-tuloy yung magandang kapalaran sa'yo. The Seven of Pentacles and because the black namin represents the Ace of Swords with the breakthrough. Magtatagumpay ka na malalaman mo kung sino itong humahad lang sa'yo or meron ka ng gut feeling o meron ka ng intuitions or something hinala, no, conclusion. There's the Three of Swords because the Four of Wands represent the Page of Cups. See, there's a something conclusion and intuition nga with the Page of Cups. No, gut feeling, inner voice. Meron ka ditong, kumbaga, meron ka na suspecha. No, meron kang hinala kung sino itong gumagawa ng hindi maganda or may inggit sa'yo. What is the outcome? There's the King of Pentacles, not just a being of practical, no, pagdating sa finances, how to spend your money, no, and of course, how to hold your money, of course. And this is the Three of Wands waiting for soul, waiting for ship. Ito na hinihintay mo resulta. There's the documents, papers, na maaaring makaalis ka na. There's a travel. And because this is something the justice will be served. No? May justice will be served na maaaring na-represent with the balance and because the Libra signs, Libra card, no? Maaaring ito yung bagay na to, ito yung hudyat na makukuha mo yung mga bagay na para sa'yo. No? Kumbaga, hindi ito ipapasawalang bahala, ibibigay ito sa'yo agad-agad. What is additional messages pagdating sa finances and career? There's a star card for healing and request and hope. May pag-asa pang makarecover ka pagdating sa finances. And kasi nasa dito, there's a Nine of Pentacles. Maging secure ka at maging practical ka kung paano mo panghahawakan ng iyong pinaghirapan. And this is something, the Page of Swords, being curiosity. Kailangan uhaw ka sa kaalaman. Kailangan handa kang matuto. No? Kahit na kumbaga, merong sinasapalakan ng katotohanan dito na yung mga nagawa mo ay kumbaga mali, no? Kumbaga kailangan handa kang matuto, ganon. May mga pagkakamali ka na kailangan mong matutunan tanggapin, no? Hindi pwedeng kumbaga magkakaroon ka ng parang ano siya yung magagalit ka pag kinontra ka gato. Hindi ganon. Kailangan tanggapin mo yung mga bagay na hindi ka aware or something, wala ka knowledge doon. No, kumbaga may mga bagay na hindi ka pa lubos na uunawaan, no, hindi mo pa lubos na uunawaan yung sitwasyon. No, kailangan ka tumanggap ng kaalaman ng iba or something, matuto kang tumanggap ng pagkatalo o matuto kang tumanggap ng payo ng ibang tao, advices. Yon. Additional messages pagdating sa love life. Sa love life mo, there's an offer, there's a proposal, engagement, or higher level commitment. Meron ditong kumaga offer that brings you a marriage, no? This is the Queen of Pentacles, just being practical. Na pag pumasok ka sa isang relasyon, kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo. No, alam mo kung paano mo pagyayabungin ang inyong pagsasama at ang inyong relasyon. Kailangan there's a something benefit, no? Give and take dapat. Additional messages, no? And because there's a Three of Pentacles, no, there's a unity, I told you so. Na meron talagang dapat pakaugnayan sa isa't isa. Dapat, there's something of acceptance, discipline, respect, of course. Na pagdating sa health mo, there's the King of Swords. Stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na hindi na nakakatulong pagdating sa health issues mo. Yung mga bagay na nakakasama pagdating sa kalusugan mo. And this is something the High Priestess. May mga bagay dito na hindi mo pa lubos na nakikita. May mga parang
tatargeting ka nito, parang tatraidorin ka nitong sakit mo. Kaya kailangan mag-iingat ka. No, kailangan malayo pa lang or kailangan mo na matuklasan kung ano yung mga bagay na kailangan mong iwasan. No, hindi pwedeng yung minararamdaman ka na ura-urada pa, laban pa. Hindi pwedeng ganon. No, nagkakaroon ka ng something na parang synchronicities or sign na kailangan mo na umuiwas dun sa bagay o pagkain or sa bisyo na yon. Kailangan mong iwasan na kasi habang tumatagal, mas lalong lumalaki yung infections or something problema sa katawan mo. No, kailangan pahalagahan mo yung sarili mo dito. Additional messages. And this is something the Hermit card. May korektado din daw dito with the Hermit card with the spiritual. So, ibig sabihin dito, maaaring may gawa ka rin ng kulam na maaaring may sapaw sa iyong nararamdaman. No? Kumbaga, meron ka ditong gawa ng kulam na maaaring nagbigay ng kumbaga, infections, no? Diyan sa katawan mo. Maaring may sakit ka pero pinalala. Ganon. Kumbaga, pinatungan at ginatungan pa. Let's see what is additional messages tayo with magical fairy messages. Represent what? Represent the flower power, no? You have the power, no? Kumbaga, may pagkakataon, may kaya kang pagalingin, no? Ng iyong sarili o ng iyong mga gabay. O some of you may gabay ka. No? Or some of you guys kailangan ng albularyo o manggagamot na tutulong sa'yo. There is a healing in healed and healer. No? Like I told you. No? Maaaring magiging manggagamot ka or maaaring kailangan mo ng tulong ng manggagamot. No? Na makakatulong sa'yo para tuluyan kang gumaling sa iyong karamdaman. No? At unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo. For Romance Angels for a Mystic Love Oracle deck. Represent what? Let's see. And there is something intuition and inner knowing na binibigyan ka na mas malawak na kaalaman, may mas malawak na kaisipan dito na maaaring binubuksan para sa iyo. And kumbaga, there is something intuition na maaaring pinapakita na meron kang kakayanan, no, na makita yung mga possibilities, no, or something, an information na maaaring may konektado sa iyo spiritual. And there's, I told you, may proposal and commitment, no, si mayroong ditong ikakasal o may kasal na. Let's see guys, no, one more card. And there's a mass. Ito yung sinasabi ko, mag-iingat ka. Sa inyong relasyon, may nagbabalat kayo. No? Meron nagpapanggap. Hindi totoo yung pinapakita niya sa'yo. Let's see what is the synchronicities. And there's a trust. No? May tiwala dito. And there's a nickel na pinangahawakan mo yon. Hawak-hawak mo pa rin. Yung tiwala na yon. For yin and yang, oracle card represent what? Let's see guys, now what is additional messages for for yin and yang oracle card? And because this is something in higher self activation. Kumbaga ina-activate dito na maaring ipakita na o ilabas na yung kakayanan mo. And there is a separate. Meron talaga dito isa-separate ka for negative people or negative situation. No, kailangan mo na makalaya at makaalis dyan. And this is something unity. May pagkakaisa dito with an angel spirit guides. So, let's see guys, now what is additional messages with our chakra messages? One more card please, okay? So, this is something vanity. This is sabi kong bisyo eh. Sabi ko na meron bisyo or ego dito or drama. Meron talaga bisyo talaga. May sense ako na may bisyo. Nakakasama na sa health mo. And there's a mysticism. Si may misteryo talagang eksena. I told you. May gumagawa talaga ng ano sa'yo. No? Dun sa bisyo mo na yun, dun ka ginagawan. And there's a guest. No? Meron talagang bida-bida at meron talagang kumbaga nakapasok sa inyong tahanan na maaring, diba? Kumbaga spy or maaring konektado doon sa gumagawa, ganon. So, let's see what is the chakra messages. Keep your eyes on your target intention. No? Pananatiliin mong mata mo or yung intention mo dun sa gusto mo talagang mangyari sa buhay mo. No? And of course, this is your life purpose. Ito yung purpose mo para mawindang, para malaman mo, at para unawaan mo at unti-unti mong matuklasan sa sarili mo yung kakayanan, kaalaman na nais ng ating mga gabay. And this is something, decide to be happy now. Kailangan mo magdesisyon na magiging masaya ka ngayon, bukas at magpakailanman. Ganun. So, let's see what is the Moonsology. Work through your fears. Kailangan mo labanan ng takot pangamba mo dito, guys, no?
At the same time, there's something, you are good enough, no? Sapat ka na daw. Pero because there's something, a personal issue reaches resolution. Masusolusyon na yung mga problema pinagdadaanan mo, o problema mo. For the angel's answer, represent what? Oh, I told you! A recovery is here. Talaga pinapakita na makaka-recover ka na. And there's an abundance. Kasi ganahan talaga ang nakalaan para sa iyo. And there's a look for a sign. Maraming senyales na binibigay sa iyo ng ating mga gabay. Kaya you need to pay attention. Additional messages with an angel spirit. Oh my God, no? There's something children's, no? Meron dito guys na anak, no? Meron dito bata na maaaring, kumbaga, ginagabayan ka, no? It's either meron kang namatay na anak, or maaaring meron kang anak dito dalawa. And there's something easy as it. May mga bagay dito na wag mo ipilit yung isang bagay na hindi pa para sa'yo, no? Or hayaan mo siyang, kumbaga makuha mo, or hayaan mo siyang ibigay sa'yo ng ating gabay. There's something healing din, no? Additional messages with an angel spirit. And there's a strength, no? Kailangan mo maging malakas, maging matibay, no? Lakasan ng loob mo, and there's a counseling. See, I told you, advices, wise advices. Kailangan mo makinig sa mga advices o some words na alam mo makakatulong sa'yo for good. So, let's see what is the energy. Kasi parang sinasabi dito, marunong ko tumanggap ng advices. Dapat, no? Hindi yung mayroong pagsasabihan ka, tapos bila ka maririndig, hindi ka dapat gano'n. Kailangan matuto kang tumanggap ng pagkakamali. And there's a blossoming abundance. No, magkakaroon ka ng kasaganahan dito. And there's a victory is yours. Talaga magtatagumpay ka. And because this is something of envy. Ito yung sinasabing drama, ego, pride. And there's a second shaka kang hell real about sa finances. No, ginagabaya ka rin ng ating angel spirit. For Romance angels, represent what? Okay, so this is something trust, no? Pagdating sa pag-ibig, may tiwala talaga. At they say that there's something very soon, no? Sa mga susunod na pahina, no? Gaganda lang ang eksena pagdating sa buhay pag-ibig mo. Magtiwala ka lang. Additional messages with an angel spirit. And of course, this is something of gratitude. But just be thankful, no? Sa mga bagay o sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. It's an opportunity, no? Kaya ibinibigay sa yung mga bagay na yan. And this is something growth. No? Pinapalakas ka, pinagyayabong ka sa lahat ng karanasan at kamalian, kabiguan, lahat ng mga bagay na magsisilbing kalakasan para sa'yo. Diba? Kumbaga may mga bagay kasi dapat mo matutunan dyan. So let's see what is additional messages with an angel spirit. Ito yung sinasabi ko, may ahas, there's something stick. Matuto kang gamayan, no? At kailangan linisin mo. There's something clarity and cleansing, no? Kailangan, kumbaga malalaman mo, kailangan mo linisin yung ahas sa paligid mo. Sabi ko na merong ahas talaga, may traitor. Additional messages with an angel spirit. And there's a jump in, no? Say yes to change. Dapat handa ka sa pagbabago. And this is something as the courageous as peony. So, let yourself be seen. Hayaan mo yung sarili mo makakita. Matutuklasan mo to. Malalaman mo, makikita mo sa mata mo. No? Yung mismo mata mo makakatuklas dyan, makakakita. For Jesus' loving quote said, I am with you always, even at the end of the world. So, see, nandito ang ating Panginoon ginagabayan ka kahit na parang piling mo na pinagsakaluban ng langit at lupa ka. Ganon. For the angels, number represent what? For the angels number, represent what? Oh my God! Ang 888 represent a personal power. No? Meron kang kakayanan at kumbaga, meron kang kumbaga, katangian or kumbaga may possibilities kang or possible kang yumaman at umasenso. No? Hindi malabo sa iyong palad at sa iyong buhay. All that is good, pleasant in your life is a multiply. Angels are sending the number to reassure you of the prosperities and well-being ahead. Your surroundings will treat you with admirations and respect. Use it for the greater good. So see, kung pinapakita dito, may kakayanan, kaalaman kay para maging maganda ang buhay mo. Ikaw yung gagawa ng bagay na ikabubuti at ikasasama mo. Kaya gamitin mo yan, bagay na yan para pagyabungin at mas lalong lumawak ang iyong finances and career. So let's see what is the messages of life. And there's the path of the light. So see, ito na yung parang daan patungo sa liwanag. Life places the perfect people and situation on my path to help me advance on my journey of my inner growth. I possess the courage I need to progress despite any obstacles I might meet. I study my experiences, seeking the wisdom they have to offer.
In this way, from day to day, today I choose to grow in my faith, and I am confident that at the end of the road, I will join in the light. So see, alam mo sa sarili mo na lahat ng mga bagay karanasan sa buhay mo na, di ba, maraming pasakit, pasanin, alam mo lahat ng mga paghihirap na yan, lahat ng mga bagay na ipinaparana sa iyo ay mga bagay na alam niya makakabuti para sa iyo. No? Kailangan mo lang tanggapin, i-embrace sa sarili mo at unawain kung ano yung mga bagay na dapat mo matutunan at malaman. No? Paano mo papalawakin at pagyayabungin ng sarili mong kaalaman at kakayanan. So ngayon, ibinabahagi sa iyo ng ating Angel Spirit na kailangan mong tuklasin at unti-unti mong matutunan kung paano mo aaralin at paano mo paghahawakan yung kaalaman at kakayanan ipagkakaloob sa ng ating pong may kapal. So guys, this is a weekly gabay for the month of December 7 hanggang December 13 for the sign of Libra. So Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo, at maraming salamat po, and see you in the next video. Bye-bye and babush!